Sa umaga pong ito ay salamat sa Panginoon sa pagkakataon na patuloy po nating mapagbubulay-bulayan ang kanyang mga salita at ang ating annual theme nga is Victorious Family. So ang naibigay po sa akin na topic is about the gathering family. At bago po tayo magsimula, hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng ating Panginoon. In Exodus chapter 18, whole chapter from verses 1 hanggang 27, basahin po natin ito sa Exodus chapter 18, verses 1 hanggang 27. At sabayan niyo po ako sa pagbabasa. In verse 1, nabalitaan ni Jethro na pari ng Midian at biyanan ni Moses ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa mga mamamayan niyang Israelita. Nabalitaan niya kung paanong inilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto. Pinauwi noon ni Moses si Jethro na kanyang biyanan, ang asawa niyang Zipporah at ang dalawang anak nilang lalaki. Ang pangalan ng panganay ay si Gersom. Dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moses, dayuhan ako sa ibang lupain. Ang pangalan ng pangalawa ay si Eliezer. Dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moses, ang Diyos ng aking ama ang tumulong sa akin, iniligtas niya ako sa espada ng Parao. Ngayon, pumunta sila Jethro, ang asawa ni Moses at ang dalawa nilang anak sa pinagkakampuhan ni Moses sa ilang, malapit sa bundok ng Diyos. Nagpasabi na si Jethro kay Moses na darating siya kasama si Zipporah at ang dalawa nilang anak. Kaya sinalubong ni Moses ang kanyang biyanan at yumukod siya at humalik sa kanya bilang paggalang. Nagkamustahan sila at pagkatapos pumasok sa tulda, sinabi ni Moses kay Jethro ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Parao at sa mga Ehipsyo para sa mga Israelita. Sinabi rin niya ang lahat ng paghihirap na naranasan nila sa paglalakbay at kung paano sila iniligtas ng Panginoon. Tuwang-tuwa si Jethro sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita nang iniligtas niya sila sa kanyang mga Ehipsyo. Sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagliligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at ng Parao. Nalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ang Panginoon sa lahat ng Diyos. Dahil iniligtas niya ang mga Israelita sa Ehipsyong nagmamalatrato sa kanila. Pagkatapos nag-alay si Jethro ng mga handog na sinunog at iba pang mga handog sa Diyos. At habang ginagawa na niya ito, dumating si Aaron at ang lahat ng tagapamahala ng Israel. Sumama sila kay Jethro para kumain sa presensya ng Diyos. Verse 13, kinaumagahan na upo si Moses bilang hukom para dinggin ang mga kaso ng mga tao. Nakapila ang mga tao sa harapan niya mula umaga hanggang gabi. Nang makita ito ni Jethro, sinabi niya kay Moses, bakit ginagawa mo ito para sa mga tao? At bakit mag-isa mo itong ginagawa? Pumila sa iyo ang mga tao mula umaga hanggang gabi. Sumagot si Moses, ginagawa ko po ito dahil lumalapit ang mga tao sa akin para malaman ang kalooban ng Diyos. Kung may pagtatalo ang mga tao, dinadala nila ito sa akin at ako ang nagdidesisyon kung sino sa kanila ang tama. At tinuturuan ko sila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi tama ang pamamaraan mong ito. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo at ang mga taong ito. Napakahirap nito kung ikaw lang. Makinig ka sa akin at papayuhan kita. Sana'y samahan ka ng Diyos, ipagpatuloy mo ang ginagawa mong paglapit sa Diyos para sa mga tao. Dalhin mo ang mga kaso nila sa Kanya, ipagpatuloy mo rin ang pagtuturo mo sa kanila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Turuan mo sila kung paano mamuhay at kung ano ang gagawin nila. Pero pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo. Dapat mayroon silang kakayahan sa paghuhukom, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi tumatanggap ng suhol. Gawin mo silang mga hukom ng grupong binubuo ng 1,000, 100, 50, at 10 tao.
Maglilingkod sila bilang mga hukom sa lahat ng oras. Sila ang magpapasya sa simpleng mga kaso, pero dadalhin nila sa iyo ang mabibigat na kaso. Sa ganitong paraan, mapapagaan ang trabaho mo dahil matutulungan ka nila. Alam kong ito ang gusto ng Diyos na gawin mo, at kung susundin mo ito, hindi ka mahihirapan at makakauwi ang mga taong ito ng mapayapa. Verse 24, sinunod ni Moses ang pinayo sa kanya ng kanyang biyanan. Pumili siya sa mga Israelita na mga taong may kakayahang paghuhukom at ginawa niya silang mga hukom ng grupong binubuo ng 1,000, 100, 50 at 10 tao. Naglilingkod sila bilang mga palagiang hukom ng mga tao. Sila ang nagpapasya sa mga simpleng kaso, pero kapag mabigat, dinadala nila ito kay Moses. Last verse, pagkatapos noon, pinayagan ni Moses ang kanyang biyanan na umuwi at bumalik sa sariling bayan. Pinagpala ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa umaga pong ito, sa inyong mga salita na patuloy na maihahayag sa aming kalagitnaan. And we allow your Holy Spirit, Father God, na kumilos, magsalita sa aming mga buhay. And Lord, thank you, Father God, for the fresh revelation of your words. Salamat, Father God, dahil naniniwala po kami na sa umagang ito, meron kang inihandang pagpapala para sa amin. Thank you, Lord, sa iyong ginawa at gagawin pa. Cover us, God, with your precious blood. In Jesus' name, amen. Tayong lahat pa ay makakaupo. Okay, sabi ko nga kanina, ang naibigay po sa akin na topic is about the gathering family. So, ang ating binasa po is patungkol kana Moses at kay Jethro. Alam po natin na sa ating panahon, or hindi lamang sa ating panahon, kundi sa mga nakikita po nating pamilya, hindi lahat ay biniyayaan ng isang masaya at healthy na family. Diba po? Hindi lahat ay buo ang pamilya. Hindi lahat ay naaalagaan ng kanilang mga magulang. Di ba po? So, makikita po natin dito na sina Moses at ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya ay nagkaroon po ng reunion. Nagkaroon ng reunion at alam po natin na nung bumalik si Moses sa Ehipto para tulungan ang mga Israelita na mailabas ito, ay dala-dala niya yung kanyang mga mag-ina. Pero dahil sa tawag ng kanyang tungkulin at nakita niya na medyo mapanganib ang lagay ng kanyang mag-ina, pinauwi niya ito. Pinauwi niya at doon pinatira sa kanyang biyanan kay Jethro. So makikita po natin dito na napakahalaga po sa ating pamilya na magkaroon ng gathering, ng reunion. Di ba po? Dahil alam po natin na sa mga pagtitipon na yan ay meron pong mga nangyayari. Kasi minsan may mga family na hindi nagkakaunawaan, may mga pamilya na hindi maayos yung kanilang relasyon. Kung kaya't napakahalaga po yung sinasabing pagtitipon ng pamilya. Yung reunion. So, nabalitaan ni Jethro ang ginawa ng Diyos kina Moses. So ngayon, syempre, parang naging excited siya para marinig mula kay Moses kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila. So makikita po natin dito na kung paano na sa ating pagtitipon, una, kailangan po natin at mahalaga po na nagtitipon tayo to strengthen our relationship or strengthening our bonds. Yung ating pagpapatibay, sapagkat pag nagkakatipon po tayo, mas nandoon na, sabi nga dito sa verse 7, kaya sinalubong ni Moses ang kanyang biyanan at yumukod siya at tumalik sa kanya bilang paggalang. Nagkamustahan sila at pagkatapos pumasok sa tulda. So nandoon na nagsisharing po tayo. Nagsisharing po tayo ng mga magaganda na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Yung mga hindi nagkakaunawaan, nagkakaroon ng forgiveness or nagkakaroon ng pagkakaunawaan. So, kailangan po natin yung sinasabing quality time pag tayo po ay nagkakatipon.
So pag sinabi po na quality time, nandoon na talagang mag-i-spend po tayo ng time para sa isa't isa. Sa ating panahon ngayon, uso na po yung cellphone, yung mga gadgets. Kaya minsan, hindi na uso yung nag-uusap yung mga magkakamag-anak. Pero every time na meron tayong reunion or meron tayong pag-gather ng family, sana iiwan natin yung ating mga gadgets na palagi naman nating hawak-hawak at tayo ay makipag-fellowship sa ating mga kamag-anak or sa ating family. Di ba mas masaya po pag nagsisharing kung ano yung mga good deeds ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi syempre nagpapalakasan tayo, nai-encourage tayo na yung ating ibang kamag-anak ay medyo hindi maganda yung nangyayari pero sa ibang kamag-anak natin maganda. So nai-encourage po sila. So, kailangan po natin yung quality time. Dahil doon sa quality time na yon, mas napapatibay po yung ating magandang relasyon para magkaroon po tayo ng isang victorious family. Kailangan po natin, at dito po makikita po natin, hindi lamang yung quality time na ipinakita ni Moses, na kung saan ipinakita niya yung kanyang paggalang sa kanyang biyanan. Ipinakita niya na welcome. Di ba minsan, yun yung mga problema minsan, yung mga biyanan na babae or biyanan na lalaki kasi hindi nagkakasundo. Pero makikita po natin dito kay Moses na welcome niya. Kahit hindi sila parehas ng paniniwala, hindi sila parehas ng pananampalataya, welcome niya yung kanyang biyanan. At doon, pinakita rin niya yung kanyang paggalang at pagsunod or pagpakinig sa ipinayo ni Jethro sa kanya. At kung ating titingnan, si Jethro po ay hindi, kumbaga ay si Moses ay sumasamba sa Diyos na nasa itaas, pero si Jethro ay sumasamba sa maraming Diyos na small letter. So makikita po natin na sa kabila ng ganon na paniniwala at pananampalataya, nandoon pa rin yung humility ni Moses. Na tiningnan pa rin niya yung pagiging matanda or pagiging mas ahead ng kanyang biyanan sa kanya or mas maraming alam yung kanyang biyanan kesa sa kanya. Hindi niya naiinisip na, ay, posisyon ko ito. Ay, mas marami akong alam kesa sa'yo. Pero nandoon na nakinig siya, nandoon na pinakita pa rin niya yung kanyang pagpapakumbaba kay Jethro at nakinig siya sa ipinayo ni Jethro. Na sa kabila po ng kanyang kapangyarihan sa pamumuno ay nandoon pa rin na nakinig siya kay Jethro. So, paano po magiging maayos sa isang tahanan? So mayroon po akong nabasa na isang quotation, paki-post po. Yung isang quotation na sabi dito is, tayo po bilang magpapamilya is, be humble enough to apologize and admit mistakes. Yan. And admit mistakes. Open-minded enough to hear each other out. Devoted enough to prioritize the relationship. Self-aware enough to own our shortcomings. Resilient enough to tackle all challenges. Respectful enough to honor differences. Responsible enough to follow through. Understanding enough to offer grace. Forgiving enough to move forward, flexible enough to compromise, vulnerable enough to connect, honest enough to feel secure, and loving enough to listen. So para po tayo mas maging maganda, mas maging mapatibay po yung ating relasyon sa isang tahanan o sa isang pamilya, kailangan po natin yung mga characteristic na ito, na tayo ay patuloy na kilalanin natin sa ating sarili na
wala tayo. Kumbaga ay parang wag nating tingnan na mas marunong tayo sa iba. Wag nating tingnan na mas may alam tayo sa iba. Kundi ating kilalanin, ating tanggapin kung ano yung mga pinapayo ng mga nakakatanda sa atin. Higit sa lahat kapag ito ay ating mga parents, higit sa lahat kapag ito ay ating mga biyanan or in-laws. So sabi nga in 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So iba-iba po yung mga giftings na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Ay kailangan po natin na i-accept natin yung mga weaknesses ng bawat isa sa atin. Kasi ang lahat sa atin po ay merong mga kahinaan. So i-accept po natin na kailangan po natin yung ating kapwa. Amen. Kailangan po natin yung ating kapwa para mas tayo po ay higit sa lahat in our spiritual life, kailangan po na tayo ay mapalakas, mapatibay, or ma-encourage. Diba? Kaya nga po tayo nagkakatipon, dumadako sa bahay-sambahan upang makita po natin yung ating brothers and sisters na kapag tayo po ay nagkikita-kita, merong kamustahan, may ngitian, di ba po? Ating tinitingnan kung ano yung kanilang mga nakaraang mga pagsubok para mas makabigay din tayo ng encouragement para sa kanila. Yun po yung pinakang goal po natin. Hindi po para i-chismis or i-down yung ating mga kapwa. Kundi palakasin, ating i-encourage yung ating kapatid. Lalo't higit yung ating pamilya. Yung ating pamilya na kung saan mas kailangan po natin na mapatibay yung ating relasyon. At kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga gatherings or reunions. And number 2 is yung the significance of the gathering family. So, ano ba yung kahalagahan? Bakit nag-gather tayo? Nagkakaroon ng mga reunion. Nagkakaroon ng minsan sa family nagkakaroon ng reunion para makilala natin ang isa't isa, makilala natin kung saan tayo nagmula, kung sino ang mga ninuno natin, kung sino yung mga kamag-anak natin, baka nakakasalubong na natin sila, pero hindi natin sila kilala, kamag-anak na po pala natin. So, napakahalaga po yung sinasabing gathering ng ating family or yung reunion. So, we find love and support. So, sa ating binasa, makikita po natin yung love and support ni Jethro para kay Moses. Dahil napakatagal na panahon na hindi niya nakasama ang kanyang mag-ina. So ngayon, dahil nabatilitaan ni Jethro na ganun yung nangyari, ganun yung ginawa ng Diyos kana Moses, nandoon na dinala niya yung kanyang mag-ina. Nandoon na, dahil alam niya na, syempre, nandoon yung pagkamis ng kanyang ama sa kanyang mag-ina. So makikita natin na dinala ni Jethro yung kanyang mag-ina, yung kanyang asawa at 2 anak, na ang pagbisita po ni Jethro sa kay Moises, ito po ay nagpapakita ng isang importansya ng pamilya. Ng importansya ng isang pamilya. At kung ating titingnan sa ating binasa, kailangan po natin na ipakita po natin yung respect na kung saan ay pinakita din ni Moses para kay Jethro. At kung ating titingnan sa ating pamilya, napakahalaga po ng rule ng mga anak at asawa. Diba? Sa mga asawang babae, napakahalaga po yung ating rule sa ating mga asawang lalaki. Dahil sabi nga nila, ang success daw po ng ating mga asawang lalaki ay nakadepende sa ating mga asawang babae. Nakadepende. So, napakahalaga po yung ating rule. So, kaya nga pinapaalalahanan tayo sa Efeso na sinasabi nga ay mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. At mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. And then, mga anak, sundin ninyo
ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat nyong gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. So, yung love and support sa ating mga asawa, sa ating mga asawang lalaki at mga babae, isupport po natin kung ano yung mga gusto nila. Na minsan tayo sa ating mga asawang lalaki, may mga gusto silang ginagawa, pero ang mga babae ay nagbubunga nga sa mga kanilang asawang lalaki, pero hindi po ako yun, ha? Hindi ko ugali na magbunga nga sa aking asawa. Ang bait po ng asawa ko. Yes. Sana all. Hindi. Kailangan po natin na isupport kung ano yung mga gusto nila. Halimbawa, gusto nilang mag-basketball. Exercise yan. So, wag nating, ma-basketball ray ka. O mapagturay ka sa embarkada, whatever. So, isupport natin. Imbis na magbunga nga tayo, mag-init yung ulo natin, isupport natin, samahan natin. I-share natin. Go! Diba? Tapos kayo namang mga asawang lalaki, isupport din natin yung mga gusto ng ating mga asawang babae. Kung gusto nilang magpaganda or bumili ng makeup, isupport natin. Bigyan natin ng pera. O ito yung pagpaganda mo. O ito yung pangbili mo ng lipstick, ng makeup, pangpariband. Diba? Amen mga asawang lalaki. O, wiyat nag-amen. Hindi din nag-supportahan ka gin mga asawang kabade. So let's support. Pagpapakita po yun ng love. Ng love sa ating mga asawa. At sa mga anak naman, kailangan po nating pakinggan kung ano yung mga payo ng ating mga magulang. Kasi ang lahat ng sinasabi ng ating mga magulang ay para sa ikabubuti natin. Sa ating mga magulang, wag po nating i-tolerate kung ano yung mga maling ginagawa ng ating mga anak. Kaya nga pinapaalalahanan tayo na pag maliit pa lang yung mga bata, i-train na po natin sila. Diba? Train up a child in the way they should go. Nang sa ganon, pag sila ay lumaki na, sila ay tumanda na, hindi nila makakalimutan yon. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, kapag ang kinakain mo nung bata ka is bagoong, nilagang talong, kamatis, tapos lumaki ka na, tumanda ka na, medyo nakaangat-angat ka na, ang kinakain mo na is mga, siyempre nagkarni ka na, or nag-isda ka na, pero hinahanap-hanap mo pa rin yung kinakain mo nung bata ka. Tama, mali? Di ba, painabuyong kasi niya aganak batag, niya aganak balinghoy, niya aganak tayong nakinggat pakasam. Di ba? Ang sarap nun. Kasi yun yung nakagisnan mong kainin. So, ganun din po tayo. So, pahabang bata pa tayo, ay i-train po natin or i-train ng mga magulang yung kanilang mga anak sa daan na dapat nilang tahakan. Sapagkat pag naging successful yung mga anak ninyo, sa inyo ang balik yan. Pag ang inyong mga anak naman ay medyo naging problema ng society, sa inyo din ang balik niyan, mga parents. Pag inyong mga anak ay mga nag-outstanding, nakikilala sa lipunan, sa inyo din ang balik yan, mga magulang. So lahat ay nakasalalay sa magulang. So let's love and support each other. Kailangan po natin yon. Kaya pinapaalalahanan po tayo na isupport po natin ang bawat isa sa atin, katulad ng ginawa po ni Jethro kay Moses. At makikita din po natin, hindi lamang na ipinakita yung love and support ni Jethro, kundi nakita din ni Jethro yung pananampalataya na meron si Moses. At higit sa lahat, nagkaroon ng parehas na pananampalataya si Jethro kay Moses. Kung ating babasahin ang Exodus chapter 18 verse 9, sabi dito, tuwang-tuwa si Jethro sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita nang iligtas niya sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at ng Parao. Nalalaman ko ngayon na mas makapangyarihan
ang Panginoon sa lahat ng mga Diyos. Diba? Nirecognize ni Jethro ang Diyos ni Moses na makapangyarihan kesa doon sa Diyos na kanyang sinasamba. So, passing on the faith, kumbaga ay nandoon ay kailangan po natin na sa ating pag-gather or sa mga reunion po natin, hindi lamang natin mapakinggan kung ano yung mga bad and good news, kundi higit sa lahat, mapasa din po natin yung pananampalataya na meron tayo. Higit sa lahat, makilala ng ating pamilya, makilala ng ating mahal sa buhay, ang Kristo na ating sinasampalatayanan. Higit sa lahat, ma-share po natin yung pag-ibig ni Jesus sa atin. Na si Jesus Christ ay namatay sa cross ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Na darating ang panahon ng paghuhukom at ang bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman. Hindi pwedeng dalhin ni nanay ang anak para i-justify sa harap ng hukuman. Hindi pwedeng dalhin ng anak ang tatay at ang nanay para i-justify sa harap ng hukuman ng ating Panginoon, kundi bawat isa sa atin is accountable sa lahat po ng ating ginagawa. Tayo po ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon at tayo po ay magsusulit sa harapan ng ating Panginoon. So, kinilala, nandoon na nagkaroon po ng na-convert si Jethro. Diba? Sa testimony ni Moses sa ginawa ng Diyos sa buhay nila, na-convert si Jethro. Even sa atin mismo, kung tayo po na mga mananampalataya ay nagiging ilaw sa ating pamilya, kahit hindi po tayo magsalita, or yung kilos at ginagawa lang po natin, magiging blessing din po ito sa iba. At makikilala nila ang Diyos na sinasamba natin. Makikilala nila ang makapangyarihang Diyos na sinasamba natin. Na sa lahat po ng ating ginagawa, ang Diyos po ay mag-glorify. And in verse 12, nandito po na dahil na-amaze si Jethro sa ginawa ng Panginoon, they worship God. Naghandog si Jethro. Nag-offer si Jethro. Yun po ay nagpapakilala na natotoo sa kanyang puso na siya ay nanampalataya sa Diyos ni Moses. Na nagligtas sa kanila sa kamay ng Parao at sa mga Ehipsyo. Diba? So makikita po natin dito na yung kanyang burnt offering ay ito po ay nagsisimbolo na siya po ay tunay at totoo na nananampalataya sa ating Panginoon. At sa atin po, every time na tayo po ay nag-gather, kailangan din po natin na hindi lamang niyong kasiyahan na minsan syempre sa mga gathering, meron tayong mga pamilya na mga unbeliever, syempre may mga inuman or hindi maiwasan yan. Pero ang pinakamahalaga dito is kung paano natin maipakita na tayo ay mananampalataya ni Kristo at tagasunod ni Kristo. Na tayo ay hindi na i-impluwensyahan ng masama, kundi tayo ang makaka-impluwensya sa masama. Diba sabi nga ay makisama pero wag makisama. So kailangan po natin na sa ating pagtitipon, wag po nating kakalimutan yung sinasabing pag-worship po natin sa ating Panginoon. Pagkilala po natin sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na pinaglilingkuran na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. So dahil po yun ang magpapatibay higit sa lahat ng ating relasyon sa isa't isa. Yung ating relasyon sa ating Panginoon. At kailangan po higit sa lahat is yung panalangin po natin sa bawat isa.
By worshiping and serving together, we deepen our relationship with God and to one another. Kailangan po natin na sa ating pamilya, maipakilala po natin at maipakita po natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga sabi ng isang kasabihan, the family that prays together stays together. Meron pa ba ngayon? Kasi nung panahon ko, nung bata pa ako, every 6 o'clock in the afternoon, sa hapon, sa gabi, ay tapusin kami kinatkaon. Nagkakaroon kami ng family devotion. Dahil ako ay lumaki sa aking lolo at lola, nagkakaroon kami ng family devotion. Kahit hindi pa ako marunong mag-pray that time, talagang gather kami. Kailangan naming mag-pray, nakapalibot kami. Tapos bibigyan kami ng isang prayer item. Naway, sa ating panahon ngayon, magkaroon pa rin po tayo ng time sa ating family na magkaroon ng gathering na mag-pray together. Magkaroon ng time para sa pagpapanalangin po natin together. At makikita po natin dito na in Exodus chapter 18 verses 1 to 27, ito po ay nagtuturo ng kahalagahan ng ating kung paano tayo mag-support sa ating pamilya, kung paano tayo magpakumbaba sa ating pamilya, tanggapin po natin yung kahinaan ng bawat isa, tanggapin po natin na sa bawat isa sa atin ay may mga kahinaan at kailangan po natin yung sinasabing unity. At kailangan po natin na sa bawat isa sa atin, ating i-prioritize yung ating relasyon sa bawat isa sa atin. Mas pahalagahan po natin yung ating relasyon kesa sa kung ano paman. Dahil mas mahalaga yung ating relasyon sapagkat walang ibang makakatulong sa atin kundi yung family lang din natin. Yung family natin na kung saan kailangan na ang sentro palagi ay si Kristo. Habang ginagawa po natin ito po ang nagpapatibay at nagpapalakas ng ating relasyon bilang magpamilya. So, kailangan po natin na maipadama yung pag-ibig ni Kristo sa ating family. So, sa umaga pong ito, naway, sa bawat isa sa atin, wag po nating hayaan na lumipas ang mga araw na hindi po natin mag-gather yung ating family. Hindi lumipas yung araw na hindi po natin makausap yung ating mga anak. Hindi po hayaan na lumipas yung araw na hindi tayo magkasabay na kumain. Kasi napakahalaga po yung family. Dahil dyan po nagsisimula yung pagkakawatak-watak ng pamilya. Diyan po nagsisimula yung hindi pagkakaintindihan ng pamilya. Kung hindi po tayo nagkakaroon ng time together to pray at mag-sharing kung ano po yung mga problema ng ating mga pamilya, yung ating mga kabigatan. Dapat maging open po tayo sa ating pamilya. So, kailangan po natin na sa ating buhay, kailangan po natin na patuloy na palakasin ang bawat isa sa atin. Huwag po nating i-chismis kung ano yung weakness or mga weaknesses ng ating pamilya. Kailangan po nating i-cover ito at kailangan po nating i-celebrate kung ano po yung success ng bawat isa sa atin. Na pag may nakamit na success yung isa, i-encourage sila. I-celebrate sila para mas ma-encourage. Kasi meron mga parents, ay ngasing yung rakina, pay lalong nadi-discourage. So, every success, kailangan po nating i-celebrate ito. At wag po nating hayaan na magkaroon sa ating tahanan yung mga pagja-judge or sinusukat natin yung kakayahan ng bawat isa. So, kailangan po natin sa ating pamilya ay sama-sama tayo na nagpupuri sa Panginoon, sama tayo higit sa lahat sa mga mag-asawa na kailangan nagkakaunawaan sa kanilang mga desisyon, kailangan na pareha sila na mag-agree sa mga desisyon na kailangan po nilang pagdesisyonan. At higit sa lahat, i-involve po natin ang buong pamilya sa lahat po ng ating gagawin
At huwag po nating hayaan na sa ating pamilya ay meron pong isa sa ating pamilya na nanghihina at hindi naglilingkod sa ating Panginoon. Dalhin po natin sila sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga po ang isang pamilya na naglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo po ay magsusulit sa harapan niya at atin pong ipagsusulit yung ating pamilya na kung saan isa po sa napakahirap na madala sa ating Panginoon, napakahirap na i-share yung word ng ating Panginoon, pero nothing is impossible with our God. Alam ko na hindi man ngayon darating ang panahon in God's time, sa tamang panahon ng ating Panginoon, ang ating pamilya ay makakasama din natin. Wag lang po tayong manghinawa, wag lang po tayong mag-stop, na mag-encourage at mag-pray para sa kanila. So kailangan po natin, like Moses, na kanyang na-recognize ang kanyang father-in-law at praise God dahil ang kanyang father-in-law through Moses, natanggap niya yung salvation, yung kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon. So, sa umaga pong ito ang salita ng ating Panginoon na patuloy nagpapaalala sa bawat isa sa atin na mahalaga po ang relasyon ng bawat pamilya. God bless everyone.